Guys, alam nyo ba mga sangkay, mayroon pong malaking sekreto ngayon sa Pilipinas na nagaganap na ang tanging nakakadiskubre mga sangkay, yung mga banyaga at hindi po mga Pinoy. Pag-usapan po natin yan. So ito mga sangkay, bubuksan po natin ang malaking katotohanan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi itong nagaganap po sa Pilipinas ngayon, hindi po ito alam ng marami. Pero alam nyo guys, eto magugulat kayo. Marami pong mga banyaga ang nakakadiskubre sa nakakagulat na nangyayari sa ating bansa. Kung ano yan, pag-usapan po natin. At bago tayo magsimula sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, dire-diretso po tayo mga sangkay, no? Kasi para matapos po natin to. Kasi ito nga po ang nangyayari. Alam nyo ba na nag-uumpisa na po ang golden era ng ating bansa? Alam ko, masasabi po ng iba dyan mga sangkay, di nga. Totoo ba yan? Kalukuhan mo yan, sangkay. Pero, mga sangkay, eto pag-uusapan natin ngayon, itong mga nakikita ng mga banyaga. Eto, tingnan po ninyo. Mga media sa international, yung nagbabalita. Ang nakakagulat dito, mga sangkay, kasi hindi po ito binabalita sa ating bansa. Silent ang media sa nangyayari sa Pilipinas. Ayon po dito, 1 year ago ito, mga sangkay, mula po sa Wayon. The Philippines become Southeast Asia's fastest growing economy. Kita nyo yan, mga sangkay? Becomes Southeast Asia's fastest growing economy. Paano nangyari? Ito, panoorin po natin saglit. The Philippines became Southeast Asia's fastest growing economy last year, overtaking Vietnam and Malaysia. Grabe, Three big factors help the economy top the growth chart, which are consumption, services, and investment. GDP expanded 5.6%, surpassing the Bloomberg estimate of 5.5%. The economy grew at a similar... Ito gusto kong ipakita ito sa inyo para maintindihan natin na yumayaman po ang Pilipinas. At ang nakakagulat, mga sangkay, ibang bansa pa po yung nagbabalita, hindi po dito sa Pilipinas. Bakit ganon, mga sangkay? Sila napapansin po nila, tayo naman bulag. Bakit? Kasi sa ating bansa, ang mahalaga pong balita dito, mga sangkay, walang iba kundi yung chismis. Pero yung mga mahalagang balita kagaya po nito, hindi po natin alam. Diba? Alam nyo kung hindi po ako nagre-research, hindi rin po talaga natin malalaman. Hindi ko alam kung binabalita ito ng ibang mga vlogger, mga pro-government vloggers, mga sangkay. Pero ako, mga sangkay, nakita nyo naman. Lagi po natin ibinabalita yung mga magandang balita. At nag-research po talaga tayo. Ngayon, mga sangkay, syempre, ang dami pong nagko-comment dito. As a Vietnamese, I wish nothing but luck and a bright future for my fellow ASEAN siblings. Good luck, Philippines. Mga sangkay. Philippines economy must remain strong to counter China bully. Mga sangkay, marami pong nagugulat, no? Mga taga-ibang bansa, nagugulat sila sa nangyayari sa ating bansa. From a year ago in the last 3 months of 2023. Tingnan nyo mga sangkay kung paano lumalago ang GDP natin. Meanwhile, Filipino stocks rose 1% after the data was released. So, umaakyat ng umaakyat mga sangkay. Ngayon, ito pa. Ito pa matindi para po talagang makita natin to. The Philippines is getting richer. Ang Pilipinas daw po ay yumayaman. Panoorin natin. Kasi sila mga sangkay binabalita, tayo hindi. Ano ba nangyayari sa mga media sa Pilipinas? Di ba? Marami po ang hindi alam ito mga sangkay. Sabi ko nga sa inyo, napakatalino ng presidente natin. Ang ginagawa niya ngayon mga sangkay, pinapayaman ng ating bansa. Kita nyo ngayon, mura ang bigas, di ba? Mura yung oil. At napakaraming project mga sangkay at minomodernize ni Presidente BBM ang ating bansa. Kita nyo, pag sumakay ka ng LRT at MRT, pwede ka nang magbayad ng hindi cash mga sangkay. Cashless na po.
O, panoorin natin. Imagine an archipelago of more than 7,000 islands, where crowded megacities meet lush rice terraces and white sand beaches. This is the Philippines, a country whose economy, much like its landscape, is a tapestry of contrasts and surprises. Sitting in the heart of Southeast Asia, it remains one of the most interesting and overlooked nations in the world. Just a decade ago, few believed the Philippines could catch up with its more prosperous neighbors. But from 2010 Panoorin natin mabuti mga sangkay ang laking pasabog nito mga ganitong klaseng video galing pa mismo sa mga banyaga. to 2024, the economy grew at an average rate of 5.26% per year, outpacing Thailand, Malaysia, and even Indonesia in some years. And in 2023, the Philippines Tingnan nyo 2023, panahon na po yan ni BBM. Tingnan nyo kung paano tataas ang ekonomiya natin. became Southeast Asia's fastest growing economy, overtaking both Vietnam and Malaysia. As of 2025, the Philippines has a nominal GDP close to $500 billion, Grabe. putting it 32nd in the world. Umaakyat tayo ngayon mga sangkay. It's home to 115 million people, most of them young, ambitious, and moving to cities. And if you look at Manila's skyline today, it's not just old churches and jeepneys anymore. It's cranes, glass towers, and non-stop construction. Non-stop construction. Alam nyo guys, mag-ikot kayo sa Metro Manila, makikita nyo mga sangkay, napakaraming mga matatayog na mga building ang pinapatayo. Bakit? Effect po yan ng pagyabong ng ekonomiya natin. Mag-ikot kayo. Try nyo lang mga sangkay. Sumakay kayo ng sasakyan sa LRT or kahit sa Skyway, dumaan kayo. I-picture out yun, napakaraming building ang ipinapatayo ngayon mga sangkay. A clear sign of how far the country's come. Despite this impressive growth, income inequality remains among the highest in the region. When prices increase, that's how you know the economy grows. O ngayon mga sangkay, makikita nyo, 'di ba, yung bigas napakamura. Makikita po natin yung effect mga sangkay ng paglago ng ekonomiya sa ating bansa ay talaga nga namang kapansin-pansin na. So, ang Pilipinas ngayon ay nakikita po ng ibang mga banyaga, samantala tayo dito mga sangkay, hindi po natin ito makita, 'di ba? Ay, hindi po natin mapansin kasi nga po dito sa Pilipinas, more on ano tayo more on ano ba tawag dito? More on tayo mga pinapanood natin, mga drama o di kaya mga sangkay, more on bardagulan ng mga politicians. Pero ito, isa pa. Mula din po sa ibang mga banyaga naman ito mga sangkay ulit na balita. The Philippines economy is growing fast. Bago lamang po itong post mga sangkay. Yan po. The Philippines economy, despite all the political issues, is growing fast. So kahit daw po ang dami pong issues pampolitika, ang ating bansa lumalago ang ekonomiya. Ito, panoorin natin. The Philippines has seen quite a dramatic shift in political stability in the past few months. This is due to the recent detention of former President Rodrigo Duterte, who is currently in The Hague facing charges related to his war on drugs. Despite the instability that the current president, Bongbong Marcos, sees, Okay, sa kabila po ng mga nangyayari mga sangkay na panggugulo, ito ang nangyayari. the Philippine economy is actually doing very well. How so? Just take a look at the recent quarterly growth of Tingnan nyo mga sangkay. Ito pinapatunayan yan ng recorded data mula po sa Philippine Statistics Authority. Tingnan nyo mabuti, hindi pa ito basta comment lang ng kung sino mga sangkay, kundi may pinagkukunan talagang source. of the Philippines. In the first quarter of 2025, the Philippines grew by over 5.4%. Some may say that this is very slow as compared to previous quarters, such as in the first quarter of 2024, where the Philippine economy grew by over 5.9%, or the first quarter of 2023, which saw 6.4%. But comparing economic growth from previous time periods doesn't really paint the entire picture of current environments. Okay, sa kabila po nun mga sangkay kasi dito 2023 quarter 1 mataas po yung paglago.
Tapos dito sa quarter 2 ng 2024, sobrang taas din ng paglago. Dito 2025, bahagyang bumaba. Pero nagpapakita pa rin daw po itong mga sangkay ng grabing, grabing paglago ng Pilipinas kasi hindi naman po yan nangyayari noon eh. Ito ang mga banyaga po mismo yung nagbabalita, Diyos mio marimar. What you need to compare the Philippines to is with other countries. For instance, within the major economies of Southeast Asia, the Philippines was actually the second fastest growing economy. Kita nyo mga sangkay? Makikita nyo, lumalago ang ekonomiya natin. Hindi po mangyayari yan kung wala po matalinong presidente. Ngayon, mga sangkay, eto po. Tingnan po ninyo yung mga reaksyon, mga kababayan po natin. Tingnan nyo nagulat po sila sa mga balitang yon. As a Filipino, I don't really listen to news. I only listen to weather reports, but weather updates na lang daw po yung pinapanood nila. But I didn't realize Philippines came this far. Sabi naman ng isa, wala akong pakialam sa basketball team, wala akong pakialam sa mga magagaling kumanta sa buong mundo. I don't care about sa galing ng Pinoy. All I care about is a better economy and livelihood because that's what really matters and affect us all. Gugulat sila dito mga sangkay. Tingnan nyo. I attended a seminar last April and every investor speaker highlighted how fast the Philippine economy is growing. Tingnan nyo mga sangkay. This is kind of real news. We should be paying attention, not showbiz. Kita nyo, mga sangkay? Nagugulat, di ba? Mga kapwa nating kababayan, siguro gagawan po natin ito ng content. Yung sarili po mismo, mga sangkay, itong reaksyon ng ating mga kababayan kung papaano ngayon ang Pilipinas lumalago. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ang golden era ng ating bansa mukhang eto na naman. Nagaganap na sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at buong mundo ngayon ang nagugulat at nakakakita. Comment down below ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.